Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 9 ng Pebrero 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 7, ng umaga, araw po ng linggo. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa si Bato de la Rosa ay nagbitaw na naman ng hindi magandang pananalita. Opo. Gusto raw niyang sapakin si Percy Sindanya. Ang title ko po ngayon ay Bato de la Rosa, sasapakin si Percy Sindanya. Ay sino ba ito si Percy Sindanya? Ay kwan pala ito, Akbayan Party List Representative. Percy Sindanya ay kasi nagsabi kasi ito si Percy Sindanya patungkol dun sa sinabi ni Sara Duterte na mas masakit pa ang iwanan ng boyfriend kaysa ma-impeach ng House of Representative. Kaya ang sagot ni Percy Sindanya doon ay, this is not about losing a jowa, but about accountability. Yun po ang sagot niya. Sa pagkaalam ko pero hindi ko naman alam ang detalye niyan kasi nga wala na po akong oras na pakinggan lahat Kaya ito si Bato de la Rosa ay nagsalita naman na gusto niyang sapakin si Percy Sindanya. Ay hindi pala niya alam, ay siguro hindi, ayak ko din, hindi ko rin alam na ito si Percy Sindanya, kaya pala ngiwi, ay siya ay stroke survivor, na-stroke siya. Opo, na-stroke siya, kaya kung mayroon tayo talagang sabihin natin na totoong survivor, yung hindi nagpapanggap o nagmamagaling, ay ito yan, si Percy Sindanya. Totoong survivor ng stroke. Opo. Ay hindi katulad ni si Kapitan Dado Clemente ay nagpapanggap lang na survivor yun. Kung tawagin niya ang sarili niya ay, sa bagay, ay karapatan niya naman yun. Kung tawagin niya ang sarili niya, si Kapitan Dado Clemente, ay survivor daw siya. Ay ito po, kung gagamitin natin ang talagang survivor, ay ito yan. Hindi ba? Si Percy Sindanya, ang survivor ng stroke. Pero ngayon po ay parang ngayong umaga ay marami nagbablog ay humingi na daw ng tawad si Bato de la Rosa. Ayun Pero ay kahit na humingi na siya ng tawad, ay i-discuss pa rin natin yan. I-discuss natin yan. Gagamitin ko po ang Biblia at yung mga experience ko po dyan patungkol dyan sa mga ganyan. Opo, para may maintindihan po tayo o may malaman tayo. Yun nga ang ikinagalit ni sa pananaw ko, ang ikinagalit ni Bato de la Rosa kay Percy Sindanya dahil nag-comment si Percy Sindanya doon sa sinabi ni
Sara Duterte, ay alam naman natin na ito si Bato de la Rosa ay talagang alipuris ito ng mga Duterte. Sa katunayan po, ako ang nilalakad ko dito at yung mga comments ko sa mga vlog patungkol dyan sa ganyan, yan si Bato de la Rosa, ang sinasabi ko doon o ang sinusulat ko doon, ay bunga yan o produkto yan ng 7 hours glitch doon sa transparency server. Pinatay po nila ang transparency server ng 7 oras. From 6 p.m. kinabukasan na ng 1 a.m. ng umaga. Nakatulog na ang mga tao Nakatulog na at walang makita anong resulta ng eleksyon. Walang makita kasi wala pang 1% Ang nabibilang ay pinatay na nila. Nung binuhay na nila, 70% na ata ang nabibilang daw o 75%. Ayan na, senador na si Bato. O si Bongo, si Aimee Marcos. O ito na ang resulta. Sabi nila, ito na ang resulta. Kaya ako, alam ko, yan ay bunga lang ng 7 hours glitch. Kaya ganyan ang gagawin yan. Opo. Kaya nga, ilakad natin sa susunod na eleksyon sa 2025 ay mano-mano na o manual na ang pagbilang ng boto. Kasi nga, yung 2022 din, dinaya din nila yan Yung 192.168.0.2 ay isang computer lang yan na nagpadala ng boto na 51% ng boto ng buong Pilipinas, yun lang ang nagpadala. Doon sa Comelec server naman. Yun lang ang nagpadala. Paanong mananalo dyan ang mga oposisyon? Hindi 51% po ng boto Iisang computer lang ang nagpadala at private pa. Private doon sa Comelec server o local or locally connected. Naka-wire. Yun nagpadala ng boto. Kaya nga na-identify siya na 192.168.0.2. Ay sino po ang nag-identify? Yung server po ng Comelec. Hindi siya lulusot kasi i-identify siya ng server. Automatic po yan. Yan ang trabaho ng server. Taliwas doon sa inaasahan natin, taliwas doon sa kontrata o doon nasa batas. Kaya tayo bumili po tayo ng vote counting machine na nagkakahalaga ng 22,000 ata yan o 25,000 isang unit na umaabot yan ng 100,000 plus 700. Ay hindi pala yun ang nagpadala ng boto Noong 2022 po yan. Kaya nga ay number 1 si Robin Hood Padilla. Ayan po Ngayon ay balik po tayo dito sa yung mga tao na may kapansanan. Opo. Isishare ko lang po sa inyo Isishare ko lang sa inyo. 2007 siguro o 2006, ako po ay nag-abroad dyan sa Saudi Arabia. Yung panghuli ko yun panghuli. May nakasama ako sa trabaho, interior designer. Opo. Pero ako naman ay designer po ako sa electrical naman. Pero under niya ako kasi nga sa mga bahay ay under lang ang electrical Support lang kami ako naman ang nagde-design ng electrical. Siya naman interior designer. Para pong architect siya. Basically architect siya pero boss namin siya. Ngayon siya po ay may kapansanan. Ngayon ay inaalalayan ko siya kung pupunta kami kung pupunta kami po sa palengke ganyan o mamamasyal sa mall ganyan. Kasi nga kung maglakad siya ay yung hindi pantay. Pero kung nakatayo, hindi mo mahalata.
Opo. Iyon lang kung maglakad. Pero wala naman siyang saklay. Ngayon, nung isang araw, dadaan kami doon sa doon sa kalye na marami naglalaro ng mga bata. Sabi ko, wag na tayong dadaan diyan. Bakit kanya? Bakit kanya, Simon? Ay baka kutsain ka nila. Sabi kong ganun. Baka pagtawanan ka nila, baka batuhin ka nila. Sabi kong ganun. Kasi nga ay naglalaro ng mga bula eh. Yung kalye na yun. Ay doon na tayo kung dadaan sa doon sa isa. Hindi, sabi niya. Ngayon ay parang nagtalo kami. Kasi inaalalayan ko nga siya eh. Pipilay-pilay siya eh at mabagal talaga maglakad. Hindi normal. Yun ang ibig kong sabihin. Pero inaalalayan ko siya kasi nga ay barkada ko siya eh. Ngayon ay hindi nila pwedeng gawin yan, sabing ganun. Hindi nila pwedeng gawin yan, Simon, kasi dito may batas. Pwede silang ibilanggo. Ganun ba kako? O sige, dumaan nga kami dun sa mga bata, may naglalaro, ganyan. Huminto eh. Upo, huminto at iginalang siya. Ngayon, nung nasa bahay na kami, bakit kako ganun? Ayun, may batas pala sa kanila na kung kinutsa mo yung may kapansanan, kahit na kanyan, kahit na yung acquire, yung katulad niyang ganyan, yung na-stroke, hindi makalakad o hirap maglakad, pilantod, ganun ano, o ngiwi, paparusahan ka. Ayun po ang maisir ko sa inyo. Opo. Pero nga ay ako ay alam ko dyan sa Pilipinas ay kinukutya eh o pinagtatawanan o yung pinag-uusapan, ganun po yan. Ang kultura dyan sa atin sa Pilipinas. Pero dito po sa Amerika, hindi po. Inaalalayan po yan. Yung mga may kapansanan at unang pinapasakay yan sa mga bus o basta ganun. Opo. At may ikikwento po rin pa ako sa inyo na talagang ito talaga ay nangyari nung grade 1 ako. Opo. Patungkol dyan sa ganyan, yung may parang kapansanan. Pero hindi po eh, ito po ay yung tao na maliit. Opo, kung tawagin nyo ay unano, pero hindi naman siya, malaki naman siya ng bahagya sa unano, pero maliit talaga. Maliit talaga. Ngayon, yan ay hindi ko kilala yan. Hindi ko kilala, pero naririnig ko na ang pangalan niya. Opo. Ang pangalan niya po ay Upong Binarit. Ay hindi nyo alam yan. Yung Upong, ay alam nyo yan. Upong naman ang mga pangalan eh. Pero, ang Binarit po sa amin, pinaliit. O kaya ay parang ganun, ano, parang siniksik o pinaliit ng pinaliit. Upong Binarit. Ngayon, ay hindi ko kilala, pero nakita ng mga ka-eskwela ko, pauwi na kami eh. Pauwi na kami sa mga bahay namin eh. Ay nakita nila, pinagbabato nila eh. Yung maliit na tao sa Pilapil. Sa Pilapil kasi dumadaan sa Pilapil. Highway po yan na highway. Dumadaan naman kami sa highway na maraming bato. Ay yung si Upong Binarit naman ay pauwi na sa bahay niya. Opo, pauwi na siya. Doon pala siya dumadaan. Ngayon, pinagbabato ng mga ka-eskwela ko. Yung grade 1. Kasi akala nila ay maligno o kaya ay duwinde. Kasi sabi nila, duwinde, sabi nila eh. Ayun po, ang maikwento ko sa inyo. Pero, noong kwan na ako, mga mag 50 years old na ako, nagkwentuhan kami nung dati kong barkada nung high school. Lolo niya pala yun. Lolo niya. Lolo niya. Yung si Upong Binarit. Lolo niya. Pinagbabato nung mga ka-eskwela ko na
elementary. Bumaba nga doon sa doon sa pilapil kasi may mga talahib yung pilapil, nag-cover siya doon sa talahib. At saka hindi talaga nagpapakita sa tao yun. Opo, hindi nagpapakita. Nahihiya siya Opo, kasi nga, unano nga Ngayon ay akala ko ahas ang binabato nila pero pala nung nakita ko ay oo nga. At sinasabi nila si Upong Binarit yan. Ngayon, ito po ang catch dyan Yung kasing edad ko po, doon sa baryo namin, hindi nila nakita yun Opo, tinatanong ko yan kung nakita nyo baka ko ng personal yung tao na yan, alam nila ang kwento. Alam nila, pero hindi nila nakita. Hindi nagpapakita sa tao yun Doon lang natsimpuhan siya. Kaya pinagbabato siya ng mga grade 1, yung mga kaiswila ko. Tinatanong ko nga yung mga kabats ko kinikwento nyo kako si Upong Binarit? Nakita nyo ba kako ng personal yan? Hindi. Nagtatago yun parati. Kasi nga, yung hinahalay siya Pero may mga anak siya kasi may apo siya At yung barkada ko, nung nagkwentuhan kami, mga 50 years old na kami, nagkita kami ulit Lolo niya pala yun. Lolo niya. Yun po. Pero talaga, kahit na sinong tanungin ko yung mga kabats ko o yung hindi nila nakita yung tao. Alam nila ang kwento. Alam nila. Pero yun ang isishare ko sa inyo. Nagtatago yung tao parati. Hindi makita. Opo. Kasi nga nahihiya din siya. Pero marami siyang anak. Marami siyang anak. Galing pala siya doon sa adopted son niya. Mayroon siyang isang adopted son na medyo mayaman. Doon siya galing. Kaya siya pinagbabato. Lumipat siya ng kalsada Opo. Lumipat siya. Galing siya doon sa adopted son niya na isang mayaman. Opo. Yun lang po ang maishare ko sa inyo. Pero bago po ako magtuloy-tuloy ay hayaan nyo muna na batiin ko muna itong mga subscriber po natin. Pasalamatan sila at i-encourage sila po na makinig po kayo at marami po tayong matututunan. Ito po sila si Rosana Narumi ng Japan, Al Olalia ng Bacoor, Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pinlan ng Cebu, Larry Narbais, Jus Shalan, Elenita Sklapler ng Germany, Bin Puno, Liti Peralta ng Mamburao, Occidental Mindoro, Maribel Baligat Culio, Querticu, Jonah M., Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburque, Pleasure Eduarte, Yasmin San Juan, Roban Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, Jong Cabrera, Luwin Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasbunte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D., Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, C.J. Torrio, Melchor Torrentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rufino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, Jude Bicinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magno, Carl Arman, Salvi Ibanez, Domos Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O. Cyril Andres, Hermihenel Dugarde, Rubin Delpin, Mama Gina, Lanzo Biltak, Leonardo Acebes at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila
Michael Apasible Bulletin, Attorney Enzo Recto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Arman Din, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Dame Diyos Journey Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Waldi Carbonel, Attorney Silo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tuloy-tuloy na po tayo. Talakayin natin itong nangyari dyan na si Bato de la Rosa ay grabe po talaga yung pagkasambit niya. Opo. Kahit na ba hindi niya alam na survivor pala yan ng stroke, ay hindi niya dapat gawin yun. Opo. Masyado na yun, ano. At ito nga, ano, Proverbs 29:19. A fool bends all his feeling, but a wise man holds them back. Yan po ang nakasulat. A fool bends all his feeling, but a wise man holds them back. Pero ang hirap pong i-pronounce yun. Ito po ang pangalawang version. A fool always loses his temper, but a wise person holds it back. Ayan po. Kinuha ko yung version na madaling i-pronounce o intindihin. A fool always loses his temper, but a wise person holds it back. Yan po ang masasabi ko dyan. Patungkol dyan sa gusto raw sasapakin ni Bato de la Rosa yung taong ganun. Ay siguro ay napikon siya. Kasi nga, yung sinagutan yung kwan ni Sarah. Opo. Yung press conference. Na ako din ay diniscuss ko na yung kahapon, isip bata. Kasi nga ay kahapon pinaliwanag ko, yung mga word na boyfriend o girlfriend, pang teenager lang po yan. Opo. Sa isang matanda na o may asawa na may anak na o nako po, mataas ang posisyon, hindi na dapat namumutawi yan. Opo, lalo na sa ganyan, sa press conference, hindi dapat. Pwede siguro kung may anak ka, pangaralan mo, pwede yun, personal. O may humihingi sa'yo ng advice, personal lang. Pero hindi ganyan sa press conference. Romans 12:19 po, do not take revenge, my friend, o my dear friend, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge. I will repay, says the Lord. Ayan po nakasulat, inaatasan po tayo na do not take revenge. Bahala ang Diyos dyan, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge. I will repay, says the Lord. Ayan po. Bakit gusto niyang sapakin? Ayan nga para makapag-revenge siya doon sa sinabi siguro patungkol kay Sarah. Natotoo naman. This is not about losing a boyfriend or mawalan ng boyfriend. This is about accountability. Ang sabi po ni Sindanya. Ay nagalit siguro si Bato. Ayan po, John 16:33. Tayo po ay binabalaan dito ni Jesus Christ. Talagang ganyan po I have told you these things. Sabi po ni Jesus Christ, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, sabi niya, you will have troubles, but be of good cheer, or take heart. Sabi niya, take heart. I have overcome the world. Yan po ang sabi ni Jesus Christ.
I have told you these things, sabi niya, so that in me, sa pamamagitan ko o sa akin kanya, you will have peace. Ayan po, may kapayapaan. Kaya nga hindi ako naniniwala dyan sa Iglesia ni Cristo na nagrally sila ng para sa kapayapaan Kay Jesus Christ lang po ang kapayapaan, tunay na kapayapaan. Pinag-aaralan nyo nga yan na si Jesus Christ ay tinatawag na Prince of Peace Hindi ba? Wala yan. Wala yang mga sa politika, wala yan. So that in me, sabi ni Jesus Christ, you may have peace. You may have peace, in this world. Ayan nga sa mundong ito, you will have trouble or tribulations, hindi ba? Ang daming pagsubok yan mga yung mga temptations, hindi ba? But take heart, I have overcome the world. Si Jesus Christ lang po ang naka-overcome yan. Hindi ba? Nung siya ay kinausap ng dyablo doon sa ilang, hindi ba? Temptation in the mount, hindi ba? Tinim siya ng kayamanan ng mundong ito. Ay ang tao po ay bihira po ang nakakalusot dyan dyan sa ginto Opo. Kasi halos lahat ng tao gusto ay kayamanan, kasikatan, kapangyarihan. Hindi ba? Bihira po ang nakakalusot yan. Maliban na lang kung ikaw ay kinahabagan ng Diyos. Opo. Ngayon, ay yun na nga ang sinasabi ko sa inyo, diyan kasi sa Pilipinas, ang kultura diyan iba talaga Pag nakakita ng may kapansanan, kinukutsa. Opo. Pinagtatawanan, yun nga, yung kwento ko sa inyo, binabato. Binabato po. Aywan ko kung alam nila yung batas na yan, kung may batas tayo na bawal yan. Pero sa Saudi Arabia, alam ko ay talagang hindi mo pwedeng lapastanganin yung mga ganyan, yung may mga kapansanan. Kasi maingat sila dyan. At ang Diyos mismo ang gaganti. Opo, pag ganyan, lalo na yung mga balo, yung mga marginalized, tapos yung mga ulila o yung mahihirap ay lalapastanganin mo pa. Diyos po ang gaganti. Nakasulat po yan sa Biblia. Ngayon ay ito naman si Bato ay palagay ko hindi ito nanalo, hindi nanalo ito ng pagkasenador. Iyan ay naging senador lang yan dahil sa pinatay po nila ang server, transparency server na kung saan yun ang ginagamit ng PPCRB. Under ito kay Duterte. President na si Duterte noon, 2019 Pinatay po nila ang transparency server na doon nakikita ng buong mundo ano na ang resulta. Dapat every minute, every hour, nakikita ang resulta. Ay wala tayong makita Hindi ba? Nagrereklamo na nga ang iba Bakit ganun? Bakit patay? Natulog na yung iba. Paggising nila, ayan, senador na. At yan po ang klase ng senador na binabayaran ng taong bayan sa pamamagitan ng taxes o value added tax. Binabayaran po yan na si Duterte lang ang gumawa niyan. Kaya nga ang tao ay hindi nyo masisi kung galit na galit yan kasi ay babayad ka ng ganyan Ganyan kay Robin Hood Padilla, hindi ba? Na naglilingkod lang sa mga Duterte. Sinabi niya na papatayin daw niya ang impeachment Dapat po yan, dahil sa sinabi na niya yan, hindi pa niya nakikitang ebidensya, hindi pa na ipipresentang ebidensya sa kanya, papatayin na niya, dapat ikwan na yan, i-inhibit na yan. Opo, ilakad na inhibit na yan, kasi nga nagsalita siyang ganun si Robin Hood Padilla. At ito naman si Bato ay nagkukumahog na ito kasi nga ay kulilat na ito sa survey Pero alam ko hindi mananalo yan. Hindi mananalo yan. Ay
magagaling na congressman, magagaling na mayor o gobernador, nahihirapan pa. Ayan, hindi naman nag-mayor yan. Bakit manalo yan? Hindi ba? Dalawa sila ni Bungo. O, nanalo sila. Ay, yun nga. Noong 2019, napakalakas ng loob na patayin ang transparency server. O, ay hindi naman tayo maka-access sa Comelec server. Wala naman. Ay, saan tayo kukuha ng resulta? Walang magagawa. Kaya nga, kako, nilalakad ko dito na ilakad natin, ilaban natin na sa susunod na eleksyon sa 2025 ay mano-mano na o manual na. Opo, kaya kahit na kandila o flashlight o ano yan, pwedeng bilangin yan. Ang inaalala ko dyan kasi hawak nila ang grid. Yung National Power Corporation ay hawak na pala nila yan ng mga Chinese Baka patay lang nila ang, halimbawa ang Metro Manila ay ang grid, hindi ba? Panalo na sila. Yun ang inaalala ko dyan. Isang region lang o dalawang region ang patay nila ang ilaw dyan. Halimbawa, Metro Manila ay panalo na sila. Kaya dapat yan ay mano-mano na ang counting. O sige po at hanggang dito na lang po at sana tayo ay may natutunan na wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. Opo, kaya ko po kinuwento yan para maintindihan natin. At totoo po yung mga kinikwento ko dito. Mayroon pa nga sanang isa pero ay wala na akong oras patungkol dyan sa may mga kapansanan. Opo. O sige po at hanggang dito na lang po mga kababayan, mga minamahal, at isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.